Hey guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Tuluyan na nga ang na-rescue sa flower shop ito nga si RG at si Lynette. At agad namang dinala ni Lynette si RG sa Eastridge para magamit ang kanyang mga sugat. Nalaman nga ni Zoe na natrap pala ang kanyang daddy sa naturang flower shop. Agad niya itong pinuntahan, subalit wala na nga ito doon dahil si Michael na lang ang kanyang naaabutan sapagkat dinala na nga ito ni RJ. Agad namang nagtungo itong si Zoe papunta sa Eastridge. Subalit nang malaman niya na si Lynette pala ang naging kasama nito ay inis na inis siya dito. Nang makita nga ni Zoe sa loob ng Eastridge itong si Lynette ay galit na galit siya. Sinabi niya kay Lynette na sa tuwing magkakasama nga daw sila ng kanyang daddy ay mayroong masamang nangyayari sa kanyang daddy. Kaya sinabihan pa niya ito na ito nga daw si Lynette ay isang salot at nararapat daw na layuan niya ang kanyang daddy. Pagkabastos nga itong si Zoe, alam Moira talaga. Instead magpasalamat siya dahil niligtas ni Lynette ang kanyang daddy, ay sinisipan niya ito at kung ano-ano pang pinagsasabi. Buti na lang at adjustable nga itong si Lynette at sanay na sa mga pinagagawa ni Zoe sa kanilang mag-ina. Samantalang ito namang si Chiang Susan ay muntik na nga hindi makahinga dahil nabalitaan din niya na natrap nga itong si Annalyn at sobra ang kanyang pag-alala. Ipinakalma na nga ng mga kaibigan ni Annalyn dito si Migo at si Regan. Subalit maya-maya pa nga ay nag-aaway na nga ang mga ito kung sinong magliligtas kay Annalyn. Naman hindi na nga nakapagtimpi itong si Chiang Susan dahil sa sobrang kairitahan niya sa mga ito dahil nag-aalala na nga siya ng sobra, nag-aaway-away pa ang mga ito sa kanyang harapan. Hindi na nga siya nakatiis pa at pinagsasampal-sampal nga niya isa-isa ang tatlong lalaki sa kanyang harapan. Gulat nga ang mga ito at biglang natauhan sa kanilang mga pinagagawa dahil hindi naman talaga maganda at hindi rin nakakatulong, lalo lang nakadagdag ng stress kay Chiang Susan. Sinabi nga ni Chiang Susan na tigilan na ang pag-iisip ng negatibo dahil wala daw mangyayaring masama sa kanyang apo na si Annalyn. Samantala, nagising na nga itong si RJ at pagkamulat niya, wala siyang ibang nasindayan kundi ito nga kanyang kapatid na si Giselle. Dito nga ay naghingi ng sorry itong si Giselle at sinabing kahit daw hindi okay ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi naman niya hinahangad na may masamang mangyari sa kanya daw. Pangulang si RJ at nakangiti sa kanyang ate at sinabi niyang may maganda siyang balita. Sinabi na nga niya na naaalala na niya na talaga daw mahal niya itong si Lynette dahil handa niyang iwan si Moira alang-alang kay Lynette. And sobrang tuwa nga ni Giselle sa kanyang mga narinig dito nga sa kanyang kapatid na si Obeng. At tinanong pa niya kung naaalala na ba niya lahat. Subalit sinagot nga siya ni Obeng na doon lang sa part na yun. At idinagdag pa ni RJ na napapansin na niya ang mga kakaibang kilos ni Moira na mabait lang ito kapag siya ang kaharap. Ngunit pag sa ibang tao ay meron siyang ugali na hindi ka nais-nais na hindi niya nagustuhan. Ayan naman, parang ang nabunutan ng tinik itong si Giselle sa kanyang mga narinig dahil sa wakas natauhan na rin ang kanyang kapatid sa kanyang asawa. At sinabi niya nitong sana darating na rin ang time na maaalala na niya ang lahat-lahat at siya na mismo ang magtatanggal ng maskara kay Moira. At sinabi din ni Giselle na iniisip din niya kung ano ang magiging reaksyon ni Moira kapag nalaman na niya na mahal nga niya talaga itong si Lynette at handa na niyang iwan itong si Moira at siyang mag-file ng annulment para dito. Ngunit masasaktan naman itong kanyang anak na si Zoe. Paano kaya mangyari?